Sabi ng mga tropa, dapat isang bagsak lang daw para matalo tong dambuhala. Pero tingnan mo naman yung mga braso niya, parang pwedeng magbuhat ng jeep, ang hirap yata nun. Sumama na si Betty kay Charles, at sabay nilang binuo ang ultimate duo na may sapat na lakas para manalo. Pero syempre, hindi naman agad gumana ang lahat. Unang nagkaproblema si Charles, ayun, napasandal na sa pader, parang napilitang magpahinga ng wala sa oras. Napansin agad ni Mila yung sitwasyon, at medyo tense na ang eksena. Kaya ang ginawa ni Charles, inactivate niya yung gravity reduction at weight reduction, para kahit papaano, may laban kahit nasa delikadong sitwasyon. Ginamit niya yung mga skills na to para manghagis ng mga estatwa kay Pharaoh. Sino bang makakaisip nun, di ba? Para kang naglalaro ng bato-bato pick, pero imbes na bato, estatwa ang ihahagis mo. Pero si Pharaoh, wala lang. Swabe niyang pinagputol-putol yung mga estatwa gamit ang espada niya, parang nag-chop ng gulay sa kusina. Pero dito nagkaroon ng idea si Charles. Ito na ang pagkakataon. Tinawag niya si Mila at inutusan siyang barilin ang ulo ng halimaw. Si Mila naman, laging handa. Hindi na siya yung dating kinakabahang dalagita. Inactivate niya ang kanyang bola ng kadiliman, oo, may ganun siya. At umatake kay Pharaoh. Lahat naghintay ng may kaba, pero ayun, deadma lang si Pharaoh. Walang epekto ang bola ng dilim. Nena si Mila, pero mukhang yun naman talaga ang plano ni Charles, parang gusto niya lang i-test ang kalaban. Napansin niya na ang ulo ng halimaw ay may matibay na armor. Ibig sabihin, may mahalagang tinatago sa loob. Samantala, nakita ni Betty ang blind spot ni Pharaoh at sumugod siya para umatake. Pero teka, ang lalaki ng braso ng kalaban. Parang imposible na makalapit ng hindi nadadali. Grabe naman tong mamang to. Napabulong si Betty, pero napansin niyang nakakapit na si Charles sa demonyo at umatake na. Napatingin siya kay Betty at sinabing susubukan niyang pahiniin ang depensa ni Pharaoh. Sa tamang tiyempo, kailangan niyang wasakin ang maskara nito. Ang mga magical swordsman ay may kakayahang batasin ang armor, at hindi yun matagal na i-prepare. Kapag nagawa to, biglang bababa ang depensa ng kalaban, kaya mas madali na silang talunin. Ready na si Betty, pero iniisip niya kung paano exactly papahinain ni Charles ang Pharaoh. Ang lakas ng Pharaoh ay nasa mga bisig niya. Kung mapipigilan ang mga yun, babagal siya, mas malaking chance para umatake ang tropa. Kaya yun nga ang plano ni Charles. Inactivate niya ang gravity skill at sinimulan ang pag-atake. Pero mukhang nabasa ni Pharaoh ang galaw niya. Kaya bigla siyang naglabas ng gravity chains, isang malupit na skill na nakakapigil sa galaw ng kalaban. Pinagdugtong niya ang mga kamay ni Pharaoh, sapat para pabagalin ito. Pero hindi siya tumigil doon. Gumamit pa siya ng dagdag na kadena malapit sa balikat ni Pharaoh, perfect pang-ontre sa malalaking kalaban o sa mga may maraming kamay. Dahil malapit sa balikat, mahirap maputol ang mga ito. Nanunood si Betty, namamangha sa galawan ni Charles. Pero alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Matagal niyang hinintay ang moment na to, isang atake na pwedeng magbago ng buhay niya. Yung dating takot na batang babae, wala na yun. Ngayon, isa na siyang certified pro adventurer. Sumugod si Betty at inactivate ang armor piercing, eto na yung moment niya. Habang si Charles at Mila, pigil-hiningang nanunood na parang nasa last episode ng paborito nilang anime. Si Pharaoh, hindi na nakasabay sa bilis ng pangyayari. Dahil nakatali pa rin ang mga bisig niya, hindi siya nakapag-react agad. Sa pool, tumama si Betty sa tamang spot. Bigla na lang napahawak si Pharaoh sa mukha niya, parang nasuntok sa ilong. At unti-unting naging malinaw, success. Wasak ang armor sa mukha niya. At ayon, lumabas ang tunay niyang anyo. Spoiler alert, hindi siya gwapo. Mukha pa lang, obvious nang doon siya mahina. Hindi na nagpatumpik-tumpak si Charles, wasakin na yan. Sigaw niya sa team. Habang bumabagal ang kilos ng Pharaoh, inactivate niya ang gravitational shift at siya mismo ang unang lumusog. Isang tunay na leader move. Si Pharaoh naman, pilit na dumpensa. Pero si Charles, sanay na sa ganitong labanan. Alam niya na susubukan nitong all-hands attack. Mukha lang nakakatakot, pero predictable. At dahil nakagapos ang mga kamay ni Pharaoh, hindi na ito ganun kadelikado. Isa pang napansin ni Charles, kapag umatake si Pharaoh,
masyado niyang ibinababa ang ulo niya. Bad move, Pharaoh. Bad move. At dito na natudukan ang laban. Kada big fight moment, may signature move si Charles. The Comet's Fall. Mukhang sigurado siyang sapat na to para tapusin ang laban. At tama nga siya, boom. Ang impact ng Comet's Fall. Wasak. Literal na nagdilim ang mundo para kay Pharaoh. At ngayon, opisyal nang tapos ang laban. Ang boss ng Tomb of the Ancient Kings. Dead. His Majesty, the Fallen Pharaoh. Fallen, si Charles. Nakakuha ng bonus XP at skill points. At syempre, level up. Si Betty naman, agad lumapit para tulungan ang tropa. Ngayon napatay na si Pharaoh, oras na para sa premyo. Ang prize, si Ranked Staff of the King of Dan. Dagdag magic power at dark magic boost. Solid. Karaniwan, mahirap makakuha ng ganitong item sa Rift bosses. Pero ngayon, easy drop agad. Si Mila, medyo nag-aalangan. Deserve niya ba to? Pero pinaalala ni Charles na ilang beses na niya siyang natulungan sa laban. Dahil sa kapangyarihan ni Mila, nakuha nila ang Sword of the Mad Theater dati. Kaya, fair lang na ibigay sa kanya ang staff. Si Betty naman, nagpasalamat kay Charles, sa tulong, sa pagligtas, at syempre, sa epic battle nila. Masaya akong buhay pa ako, sabi niya. At dahil dito, pinayagan na niyang kunin ni Charles ang Drought at Magic Stones. Pero teka, parang may kulang. Oo nga, oras na para pag-usapan ang kanilang kasunduan at kompetisyon. Si Charles, kalma lang. Sige, isiping ikaw na ang nanalo. Si Betty, shoot. Seryoso ka. Pero oo, seryoso si Charles. Inaamin niyang seryoso si Betty pagdating sa Fishers. Sobrang natuwa si Betty sa narinig niya. Habang si Mila at Charles, ngiting tagumpay lang. At bago matapos ang usapan, may pahabol pa si Charles. Kung gusto mong umasenso bilang adventurer, kailangan mo pang mag-training at bawasan ang kaka-video. Biglang sumingit ang manager sa usapan. Tandaan mo, sabi niya, hindi laging madali ang kumita bilang adventurer. Kung high-level adventurer ka, walang problema yon. Pero ang nanay ni Betty, wala ng mga binti dahil sa isang aksidente. May 5 pa siyang nakakabatang kapatid. At matagal nang patay ang tatay niya. Kaya ang hirap maghanap buhay para sa pamilya. Pero si Betty, hindi natuwa sa sinabi ng manager. Para sa kanya, hindi na kailangang ipagsigawan sa lahat ang buhay niya. Si Charles, nagulat. Akala niya kasi, pera-pera lang ang habol ni Betty. Dahil sa pagiging makasarili niya, naisip niya. Pero napapraning si Betty. Galit na galit. Bakit niyo ba iniisip na pera lang ang habol ko? Sigaw niya. Sineryoso ko ang pagiging adventurer. Hindi lang ako nandito para yumaman. Lahat tayo takot sa sakuna, pero gusto kong bigyan ng ngiti ang mga tao, lalo na sa panahong magulo. Doon lang na-realize ni Charles, solid pala ang goal ni Betty. Ang galing mo, sabi niya. Tama ang ginagawa mo. Nagulat si Betty. Totoo ba to? Si Charles to, Pero agad din siyang nagpalit ng seryosong mukha. Alam mo na, nandyan pa rin ang konting kartihan niya. At sa ganitong paraan natapos ang adventure sa Rare Rift ng Ancient Kings. Si George naman, excited. Naka-record ang laban. Ang linaw ng footage. Ang ganda nito para sa isang adventurer skills demo video. Si Betty, masaya. Million views incoming to. Pero si George, may pasabog. Problema, wala tayong sapat na magic stones at footage para sa full 30-minute video. Aray, nag-alok si George. Kunin natin ang magic stones kay Charles. Pero umiling si Betty. Hindi ako tatanggap ng regalo dahil lang sa awa. Dapat may ambag kami. Kahit ano, basta may material na pwedeng i-upload sa internet. Dahil dito, pinakita ng manager ang isang video kay Betty. Si Charles vs. The Fallen Pharaoh, lumalaban ng patas sa dambuhalang boss. Fast forward, Adventurers Guild. Ilang araw na ang lumipas matapos ang laban. Si Mila at Charles, patuloy sa training para maging pinakamahusay na adventurers. Biglang napasigaw si Mila, Charles, kailangan mong panoorin to. Pero kalmado lang si Charles. Alam mo namang hindi ako naghahanap ng info sa internet, sagot niya. Mas okay pa kung magtanong ka sa isang batikang adventurer. Mukhang ang tinutukoy niya, sarili niya.
Alam na ni Charles ang karamihan sa mga future faults, pero iba to. Kasi lumabas ang isang bagong video sa YouTube channel ni Betty. Ang title, Misteryosong Adventurer na Walang Katulad. Viral agad, lampas 1,000,000 views. Sa comments, lahat nagugulat sa bilis at lakas ni Charles. Pinakita ito ni Mila kay Charles. At ang reaksyon niya, napangiti ng malakas. Kaya pala ang weird ng tingin ng mga tao sa kanya kanina. Si Mila, tuwa na tuwa, 1,000,000 views in 24 hours. Ganito ang charity content na hinahanap natin. Sa bahay, napansin ni Betty kung gaano kabilis dumami ang views. Ako na talaga ang pinakamahusay. Sigaw niya, tuwang-tuwa, kahit hindi naman siya ang bida sa video, haha. Biglang tumunog ang phone niya. Si Charles. Nagkapalitan kasi sila ng contact details pagkatapos ng Rift incident. Sinagot ni Betty ang tawag. Well, hindi na ako nagtataka kung bakit mismo na ako agad, Charles. Ngiting pa charming. Gets ko naman kung bakit ka naging fan ko. May usapan sila, pwede niyang i-upload ang video sa channel niya. Pero kung hindi ito gusto ni Charles, pwede niyang ipatanggal ito. Naintindihan ni Charles na ginagawa lang ni Betty ang lahat para mapakain ang pamilya niya sa panahong magulo. Kaya sabi niya, sige na nga, huwag na nating burahin yung video. Si Betty, sobrang saya, at may naisip siyang malupit na plano. Charles, sikat ka na ngayon. Superstar na, alam mo kung anong magandang gawin. Mag-collab tayo, bagsak tawag. Agad binaba ni Charles. Si Mila, napatulala, ano yun? Anong nangyari? Pero kalmado lang si Charles. Mahina signal. Siguro akala niya si Betty ang mahina signal sa utak, haha. Pero sa totoo lang, hindi naman siya interesado sa kasikatan at paggawa ng videos. Ang nasa isip niya ngayon, isang napakabihirang item, isang bagay na hindi niya nakuha sa nakaraang buhay niya. Ang singsing ng karunungan. Sa bilis ng progreso niya ngayon, baka makuha na niya to. At kapag nakuha niya, magbabago ang buong kwento ng hinaharap. Sa madaling panahon, nag-apply na si Charles para ma-promote sa Rank C. At dahil level 36 na siya, pasok sa requirements. Si Mila, level 32 na rin. Konti na lang, Rank C na rin siya. Si Jessica, halos malaglag ang panga. Pambihira, tungting na ta, ang bilis mag-level up. Para tumaas ang rango, kailangan mong talunin ang mas malalakas na halimaw. At kung wala kang tamang diskarte, patay ka na bago ka pa makaalis ng village. Kaya ang mga adventurer na umaabot sa rank C, first class na agad ang tingin sa kanila. Si Mila, determinado, hindi ako magpapaiwan kay Charles. Gagawin ko ang lahat, pero si Charles, hindi masaya, rank C lang, hindi sapat. Kailangan kong umabot ng rank B sa loob ng 1 buwan. Si Mila, what? Alam mo bang iilan lang ang nakaabot ng rank B sa ganoong kabilis? Pero sagot ni Charles, kailangan ko itong gawin. Kasi ang item na hinahanap niya, nasa isang lugar na hindi niya mapapasok kung hindi siya rank B. Ang high rank Rift, Library of Secrets. At ang boss ng Rift na to, may hawak ng singsing ng karunungan. Si Mila, di mapakali. Paano mo nalaman to? Wala pang nakatalo sa boss na yan, Pero si Charles, ngiting misteryoso, may narinig akong balita, o baka naman, alam na niya ang buong future. At kung ano ang epekto ng singsing na to. Konektado raw ito sa misteryo ng mga Rift. Bigla na lang nayanig ang mundo ni Mila. Ang singsing ng karunungan ay isang rare item na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Pero sa past life ni Charles, hindi alam ng kahit sino kung nasaan to. Ayon sa chismis, ang singsing ang may hawak ng sikreto ng mga Rift. At si Charles, kaunting oras na lang ang natitira sa kanya para makuha to. Pero sabi niya, hindi niya ipapahamak si Mila. Kung ayaw niyang sumama, walang pilitan. Pero si Mila, determinado pa rin. Charles, tutulungan kita. Gusto kong sumama sa'yo. Pero para makapasok sa Rift, kailangan niyang ma-promote agad-agad. Kaya oras na para magplano. Pero sabi ni Charles, ayos lang, inayos ko na yan. May listahan na siya ng mga Rift na pupulbyusan nila. At doon nagsimula ang grind. Unang kalaban, si Blood Feast, boss ng Red Troll Rift. Level 32.
pero walang laban sa gravity attack ni Charles. Next, si Siren, boss ng Mermaid Lake Rift. Level 30, pero sinabun lang sila ni Mila. Literal na na-wash out. At pangatlo, isang Arachnid, boss ng level 36 Catacomb Rift. At paano to natalo? Isang comet attack lang. 2 weeks later, 3 rift na ang na-clear. Mila, level 35 na. Charles, level 38. Pero kahit mababa ang level ng mga rift na to, ang hirap nilang linisin, lalo na ang pinakahuling vault. Pero masyadong predictable ang mga galaw ng mga boss sa ganitong level. Parang scripted lang, walang masyadong sorpresa, kaya hindi mo pwedeng asahan na may biglang boom. Kaya si Charles, pinili niya yung mga rift na madaling hanapin. Lahat ng tamang level na rift sa lungsod. Nahanap na, kung malilinis nila ang 5 pang rift na lampas level 30. Rank B na sila, game na ta. Dumiretso ulit sina Charles at Mila sa guild. At sinabi nila kay Jessica na gusto nilang tumaas ulit ng ranggo. Si Jessica, napalabi, teka lang, iba tong exam ngayon. Mahirap to. Kailangan niyong maghintay ng ilang araw. At sa puntong yun, biglang may lumapit, si Edward, isang pro-adventurer. Naglakad siya papunta sa kanila na parang bida sa action movie. Mabagal, confident, at may pasquinting eyes pa. At nang marinig niya ang usapan, tumawa, hahaha, seriously, kayong mga bagets, gusto nyo ng rank B. Huwag nyo akong pinagtitripan, mukhang may amat si kuya. FYI, kapag rank B ka na, pwede ka nang magkaroon ng kontrata sa guild. At si Edward, may kontrata na. Trabaho nila ang mag-manage ng mga rift, magresolba ng mga problema, tumulong sa malalaking laban. At dahil dito, may malaking impluensya siya sa guild. Kaya nung marinig niyang gustong mag-rank B ng 2 bata, halos mabilawkan siya sa sariling yabang. Faf, anong pinagsasabi niyo? Pero biglang sumabat si Jessica. Edward, FYI lang ha, level 40 na tong 2. Si Edward, natahimik, nagtaas ng kilay, tumingin sa 2 bata na parang may kung anong hindi siya matanggap. Wait, paano? 2 lang sila, paano nila natalo yung mga boss? Mukhang noindang si kuya, si Edward ay 7 years ng adventurer. At sa matagal na panahon, siya lang ang tanging rank B sa guild. Kaya nang malaman niyang may ibang gustong umangat sa level niya, boom! Lahat ng pride niya, nayanig, hindi pwede ta, sino kayong mukhang paslit na si Sierra sa legacy ko? Si Charles, napabuntong hininga, hi, panibagong Deacon Ice nais na karakter na naman. Pero si Edward, di nagpapatalo, hindi ko matatanggap, ang pagiging rank B ay hindi para sa mga batang di pa man lang 1 taon sa trabaho. At dahil siya ang isa sa ilang rank B sa guild, malakas ang impluensya niya, kung utol siya. Baka hindi maaprubahan ang application nila. Kung si Charles lang ang usapan, wala siyang pake, pero kasama niya si Mila. At hindi sila basta-basta susuko. Tumingin si Charles diretso sa mata ni Edward at tinanong, anong rason mo para tanggihan kami? Si Edward, lumapit na parang magpapabagsak ng noob sa PV. Hindi pa kayo handa, wala pa kayong experience. Ang rank B ay may malaking responsibilidad. At hindi to basta-basta binibigay kung kanino-kanino lang. Si Mila, ramdam ang negativity, biglang sumama ang loob niya. Nag-umpisa nang magtipon ang mga tao sa paligid nila. At ilang adventurer, napansin agad kung gaano sila kamalas na si Edward pa ang napag-initan. Suck, sayang yang 2, napag-initan sila ng maling tao. At ang mas malupit, biglang nagpa-lecture si Edward. Para maging adventurer, dapat lampas 17 years old ka na. Pero si Charles, kalma lang. Alam ko lahat ng yan. At mas marami pa akong alam tungkol sa mga adventurer at mga rift. Sa totoo lang, alam niya ang future. 15 years na ang nakakalipas mula nung lumitaw ang mga fisher. At sa buong bansa, 6 lang ang nakaabot sa rank B sa loob lang ng 1 taon. Tanong, sila kaya ang magiging pang-7? Kaya hindi sila na-promote. Dahil sa pagkakamali ng kung sino. Yan ang sabi ni Charles. At kitang-kita mong nagsimula ng kabahan si Edward. Pero hindi pa tapos si Charles. Alam ko namang sapat na yung lakas ko para sa rank B. Kaya kung may dahilan ka para tanggihan ako, sige, pakinggan natin. Habang nagsasalita si Charles,
Napagtanto niyang may ilang batas tungkol sa Rift at Adventurers, na hindi pa tuluyang malinaw. At si Edward, parang na-stress bigla, dapat kasi matuto kayong makinig sa mas may experience sa inyo. Yan ang sabi niya. Pero si Charles, hindi pa rin natinag, hindi pwedeng damdamin lang ang basehan ng desisyon. Dapat nakabase sa mga totoong achievements. May malinaw na patakaran ng Adventurers Guild, hindi ba? Si Jessica, biglang kinabahan, kasi may point si Charles. At aminado siyang, tama ang sinasabi ng binata. Sa tabi niya, si Mila naman ay tulala. Grabe, nilabanan niya si Edward na parang wala lang. Kahit sa ganitong sitwasyon, si Charles pa rin ang dominant. At sa paligid, lahat naramdaman kung gaano siya kitigas ang ulo. Pero ang pinaka-bad trip, si Edward, ang init ng dugo niya kay Charles. Anong ginagawa ng makong na to? Pinapahiya niya ako sa harap ng lahat. At bilang isang veteranong adventurer, hindi yun mapapatawad. Biglang lumapit si Edward kay Jessica. Anong level at class ng mga batang to? Si Jessica, diretso ang sagot. Si Charles ay isang level 38 Gravity Master. Si Edward, napatigil. Gravity, anong klaseng master? Hindi niya alam na may ganitong rare class. Pero mukhang seryoso to. Kaya mataas ang level mo. Pero dahil alam na niya ang tungkol sa kapangyarihan ni Charles, inamin niyang masyado siyang nagmadali sa paghusga. At dahil dyan, handa siyang magbago ng desisyon. Pero may kondisyon. Confident na sabi ni Edward. Personal check muna. Gusto kong malaman kung deserving ka talaga sa rank D. Ang challenge. Isang practice battle. Kapag natalo mo ako sa training room, sige, aaprubahan ko ang promotion nyo ni Mila. Pero pag hindi, kalimutan mo na ang rank B. Ang mga tao sa paligid, lalong na-excite, pero walang naniniwalang matatalo ni Charles si Edward. At bakit nga ba? Kasi, si Edward, kakapatay lang ng 2 apprentice sa isang training battle. Sino ba namang magtatagumpay laban sa ganun? Si Edward, nakasmirk, confident, sigurado siyang madudurog niya si Charles. At ito ang tunay na problema. Si Charles ay level 38. Si Edward ay level 47. May 9 na level gap sila. Si Edward ay isang druid warrior. Anong ibig sabihin nun? Malupit sa pisikal na labanan. May lakas ng hayop, literal. At may mataas na stats sa lahat ng aspeto. Ang tingin niya kay Charles, isang hamak na batang tinulungan lang para tumaas ang level. Lol, mali siya. Pero kahit alam ni Edward na lamang siya sa lahat ng bagay, may isang bagay siyang hindi inasahan. Si Charles, kalma lang. Hindi siya mukhang kabado. Hindi siya mukhang matatakot. Kasi alam niya na ang weakness ni Edward. Si Edward ay puro lakas ng katawan. At para kay Charles, walang problema yan. Alam niyang oras na para gamitin na ang naipon niyang experience points. Kailangan niyang i-upgrade ang skills niya. At kapag mas lumakas pa ang gravity manipulation niya, makikita niyo ang totoong OP na adventurer. Wala kang kawala, bata. Mapapahiya ka lang. Nakangising sabi ni Edward habang nakataas ang kilay. At kung sakali mang may accident sa laban, normal lang yan. Pero si Charles, kalma lang. Hinugot niya ang espada niya at ngumiti. Aba, Edward, hindi ako ang mapapahiya dito. Si Mila, halos mamilipit sa kaba. Ano ba tong pinasok ni Charles? Hindi ko man lang siya matutulungan. At si Edward, todo ngisi. Lesson to sa inyong mga bag ito. Respeto sa may experience. Sabay hugot ng napakalaking espada. Simulan na natin. Edward, sige, hindi ako gagamit ng skills. Pero ikaw, bahala ka, gawin mo lahat ng kaya mo. Lahat ng adventurers sa paligid. Excited na makita ang pagbagsak ni Charles. Pero si Charles, relax, handa na ako. At siya ang unang umatake. Gamit ang gravity reduction, biglang bumili si Charles. Edward, ano to? Bakit parang ang bilis niya? Dapat mabagal tong bata to. Level 38 lang siya at mahina ang class niya. At saka naman nagsimula ang laban. Hey, ganyan lang ba? Edward ay kampante pa rin. Pero nang lumapit si Charles, 1 segundo lang. Teka, bakit ang bilis niya? Si Edward ay naguluhan. Hindi dapat ganito kabilis tong makong na to. At doon niya na-realize, masyado ko siyang minamaliit. Dahil gusto niyang ipakita ang tunay na B-rank.
Pinilit niyang pugutan ng ulo si Charles gamit ang kanyang dambuhalang espada. Pero wala siyang tinamaan. Si Charles, nasa likod na niya. Paano? Masyado ng huli. Bog. Isang malakas na tuhod sa panga. Edward. Gulat. Adventurer sa paligid. Napanganga. Grabe, hindi totoo to. Isang baguhan lang siya, di ba? Pero ngayon, ang experienced adventurer ay mukhang bata sa harap ni Charles. Pero kahit nananaig si Charles, ang ibang adventurers, ayaw tanggapin. Practice battle lang to. At saka hindi naman ginamit ni Edward ang skills niya. Pero si Edward, nagpapanik. Paano pag natalo ako? Magiging katatawanan ako sa guild. Pero teka, bakit ang lakas niya? Si Charles ay mas mababang level kaysa kay Edward. Pero hindi ito mahalaga, dahil hindi alam ni Edward na ang Gravity Master ay isa sa pinakamalakas na class na pwedeng makuha. Si Charles, kalma, alam niyang oras na para tapusin ang laban. At inactivate niya ang Double Gravity. Edward, ano tong pakiramdam? Biglang bumigat ang espada niya. Si Charles pala ang kontrolado na ang sitwasyon. At nang sinubukan ni Edward na umatake, wala na si Charles sa harapan niya. Sa loob ng ilang segundo, si Charles ay nasa likod na niya. Tapos na to. Edward, hindi makagalaw. Lahat ng adventurers, napatili. Grabe, nanalo si Charles. At si Mila, pinakamasaya sa lahat. Nanalo si Charles. Hindi ako makapaniwala. Pero si Edward, anong pinagsasabi ninyo? Hindi ako pwede matalo sa baguhan na ta. At doon na niya inilabas ang kanyang tunay na galit. Predator's Claw Breaker. Anong sinabi ko tungkol sa hindi paggamit ng skills? Wala nang pakialam si Edward. Hindi ito larong pangbata. Si Charles, nakapagtanggol pa rin. Pero ngayon niya naramdaman ang tunay na lakas ni Edward. Nagkamali siya. Nag-relax siya ng konti matapos manalo sa training battle. At yun ang pagkakamali niya bilang isang B-rank adventurer. Si Edward, nan lamang gamit ang diet. Ang mga nanunood, naiinis. Ano yan? Duwag. Dapat hindi na siya gumamit ng skills. Pero si Charles, okay lang. Tuloy ang laban. Edward, puot na puot. Ba't parang walang epekto yung ginawa ko? Paano ka pa tumatayo? Minamaliit mo ba ako? At ang laban, mas lalong umiinit. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.